Disclaimer, ang kwentong ito ay katang-isip lamang. Anumang pagkakatulad sa totoong buhay ay hindi sinasadya. Layunin ng video na magbigay aral at inspirasyon sa mga tagapakinig at manonood. Sa isang maliit na probinsya, may dalawang magkapatid na ulila. Tahimik lang sila. Hindi mahilig magyabang at sanay sa simpleng buhay. Ang pangalan ng kuya ay Carlo at ang bunso ay Lester. Lester, siguraduhin mo lang na nakaayos ka. Alumni natin to. Ayokong mapahiya tayo. Kuya, okay na to. Malinis naman damit ko ah. Kahit luma, maayos pa. Suot nila ang simpleng polo at kupas na pantalon. Walang relos, walang mamahaling sapatos. Ang dala lang nila ay lumang sling bag. At ang pinakakapansin-pansin, electric bike lang ang sinakyan nila papunta sa Grand Alumni Homecoming ng dati nilang eskwelahan, ang San Isidro Academy. Habang papalapit sila sa gate ng paaralan, sunod-sunod ang papasok ng mamahaling sasakyan. May SUV, sports car, may escort pa ang iba. Ang iba, may driver, may bodyguard. Kuya, parang di tayo bagay dito. Okay lang yan. Alumni din naman tayo. Huminto ang electric bike nila sa gilid ng parking area. Habang nagpapark sila, may ilang alumni na napatingin at napangisi sa kanila. Uy, tingnan mo yun. Alumni ba yun o delivery? Electric bike? Sa alumni night? Grabe, walang budget. Narinig yun ni Lester. Uminit ang tenga niya, pero pinigilan niya ang sarili. Kuya, naririnig mo yun? Hayaan mo lang sila, Lester. Pumasok sila sa loob ng gymnasium na ginawang engranding venue. May chandelier, may pulang carpet, may live band. Lahat ng tao nakapormal. Ang ilan, kilalang negosyante na, doktor at engineer. Sa gitna ng bulungan at halakakan, napansin sila ng isang kaklase ng high school. Ay, di ba yan yung magkapatid na ulila? Naalala ko yan. Mahirap yan dati. Hanggang ngayon, mahirap pa rin yata sila. Tahimik lang si Carlo. Diretso ang lakad. Si Lester naman, nakakunot ang noo. Kung alam lang nila. Lester, wag muna. Hayaan mo lang sila. Lumapit sila sa registration table. Pangalan po? Tanong ng staff. Carlo Reyes at saka Lester Reyes. Yes sir. Alumni po kayo? Habang kinukuha ang ID, may dumaan na matandang guro. Kilala sa buong paaralan. Siya ay si Pedro, ang dating guro nila sa Values Education. Carlo! Lester! Kayo nga! Sir Pedro, magandang gabi po. Ngumiti si Pedro. Totoong ngiti. Iba sa mga ngiting mapangmata sa paligid. Hindi ko kayo makakalimutan. Kayong dalawa yung laging tahimik, pero matatalino. Kamusta na kayo? Okay lang po kami, sir. Bago pa makasagot si Pedro, may sumingit na dating kaklase na naka-Amerikana at may suot na gintong rilos. Sir Pedro, kilala niyo pa pala yan? Akala ko mga helper lang. Mayabang na sabi ng isa. Nanahimik ang paligid. Napatingin si Pedro sa nagsalita. Biglang tumigas sa mukha ng matandang guro. Mag-ingat ka sa salita mo. Seryosong sabi ni Pedro.
Ngunit tumawa lang ang alumni. Relax lang po, sir. Joke lang naman. Pero alam ng lahat, hindi biro ang tono. Kuya, hanggang kailan tayo tatahimik? Nanginginig na bulong na sabi ni Lester. Hanggang oras na kailangan. Mahina namang bulong din ni Carlo. Lumayo si Pedro, pero bago umalis, bagay niyang tinapik ang balikat ni Carlo. May dahilan kung bakit kayo nandito. Ramdam ko yon. Samantala, nagsimula ang programa. May speech, may awards, isa-isang tinawag ang mga successful alumni. At ngayon, pasalamatan natin ang mga alumni donors na tumulong sa renovation ng school. Masiglang sabi ng host. Nagpalakpakan ang lahat. Habang palakpakan, may ilan na palihim na tumingin kina Carlo at Lester. Sabay ngisi. Siguro, nanonood lang yan. Baka libre lang pagkain. Pabulong ng sabi ng isa sa mga alumni. Napayoko si Lester. Si Carlo, diretso lang ang tingin sa entablado. Konti na lang, bulong ni Carlo sa kanyang sarili. Hindi nila alam na ang dalawang lalaking hinahamak nila ngayon ay may hawak na lihim na kayang baligtarin ang buong gabi. Pagkatapos ng unang bahagi ng programa, nagsimula ang dinner. Isa-isang binuksan ng mga mesa. May steak, may pasta, may alak. Ang mga alumni, kanya-kanyang usapan. Puro yabangan, puro tagumpay. Sa isang sulok ng gym, tahimik na umupo sina Carlo at Lester. Wala silang katable. Walang lumalapit. Parang may di nakikitang pader sa pagitan nila at ng iba. Kuya, parang gusto kong umuwi na lang. Hindi pa. Hindi pa ngayon. Habang nagsasandok ng pagkain si Lester, may dumaan na grupo ng dating kaklase. Nakangiti, pero hindi totoo ang ngiti. Uy, Carlo. Naalala mo pa ba kami? Kamusta na? Anong trabaho nyo ngayon? Maayos lang. Yun lang? Hindi ka nagninegosyo? Wala kang kumpanya? Tahimik lang si Lester. Gustong sumagot pero pinigilan. Hindi na naghintay ng sagot ang alumni at tumawa na agad. Kami kasi, may real estate na. Ikaw Lester, driver ka ba ng electric bike nyo? Nag-init ang dugo ni Lester. Napaigpit ang hawak niya sa kobyertos. Kuya! Lester, huwag. Tandaan mo. Pagpigil ni Carlo. Sa di kalayuan, nakatingin si Sir Pedro. Kita niya ang nangyayari. Kita niya ang panliliit. Ganito na pala sila. Malungkot na bulong sa sarili ni Sir Pedro. May isang alumni na umakyat sa entablado. Kilalang sponsor ng school. Isang malaking palakpakan para kay Mr. Dante Cruz, isa sa pinakamalaking donors ng San Isidro Academy, sabi ng host. Nagyabang si Dante sa kanyang speech. Kotse, bahay, negosyo. Kung nagsikap ka, aasenso ka. Hindi yung aasa lang sa awa. Mayabang na sabi ni Dante habang hawak ang mic. Sabay ang tingin ng ilan kina Carlo at Lester. Kuya, parang tayong pinapatamaan yun oh. Hayaan mo. Darating ang oras, Lester. Matapos ang speech, may announcement. At ngayon, tatawagin natin ang mga alumni na magbibigay ng speech para sa expansion ng school, sabi ng host. Isa-isang lumapit ang alumni
May tseke, may sobre, may litrato. Sigurado, wala yang ambag, yung magkapatid na yon. Narinig naman iyon ni Lester. Hindi na niya nakayanan. Kuya! Biglang tumayo si Lester. Lester, umupo ka, sabi ni Carlo. Umupo si Lester, nanginginig. Ang mga mata niya namumula. Lumapit si Sir Pedro sa mesa nila. Carlo, Lester, kung gusto niyo, pwede kayong umuwi. Hindi ko na matiis ang trato nila sa inyo. Salamat po sir. Pero tapusin muna namin ang gabi. Napatingin si Pedro kay Carlo. May napansin siyang kakaiba. Hindi takot, hindi galit, kundi kumpiyansa. Biglang may lumapit na organizer ng event. Sir Carlo Reyes, pwede po ba namin kayo makausap mamaya? Formal na sabi ng organizer. Napatingin ng mga alumni. May bulungan. Bakit siya? Bakit siya kinakausap ng organizer? Sabi ng isa sa mga alumni. Kuya? Pabulong na sabi naman ni Lester. Lester, simula na. Hindi pa tinatawag sa entablado si Carlo, pero ramdam na may pagbabago sa hangin. Lumabas sandali ang organizer, tila may inaasikaso. Naiwan ang bulungan, ang hinala. Baka may atraso yan, kaya pinapatawag. Duda ng isa sa mga alumni. Tumawa naman ang ilan. Sa labas ng gym, sumilip si Lester sa bintana. Kita niya ang electric bike nila. Tahimik, simpleng-simple. Kuya, kung alam lang nila kung saan nagsimula to. Hindi pa nila kailangan malaman, Lester. Hindi pa. Habang patuloy ang tawanan at yabangan sa loob, unti-unti namang hinahanda sa likod ng entablado ang papeles. Mga dokumentong kayang magpabagsak ng mga ngiting mapangmata. Hindi pa ito ang pagsabog. Hindi pa ang revelasyon. Pero ramdam na ng lahat. May paparating na hindi nila inaasahan. Habang abala ang lahat sa tawanan, alak at litrato, may ibang kwento ang gumagalaw sa likod ng entablado. Tahimik, hindi kita ng marami. Pero bawat akbang papalapit sa katotohanan. Tinawag muli ang organizer. Sir Carlo, pwede na po kayong pumasok sa meeting room. Saglit lang. Magalang na sabi ng organizer. Tumayo si Carlo. Nanatiling nakaupo si Lester. Kuya, okay ka lang? Oo, okay lang ko Lester. Dito ka lang. Huwag ka aalis. Naglakad si Carlo papunta sa gilid ng gym. Dumaan siya sa harap ng ilang alumni. May mga matang sumunod sa kanya. Puno ng tanong at pangusga. Ano kaya yon? Mukhang may problema. Baka nahuli sa pagkain ng libre. Sa loob ng maliit na meeting room, may 3 taong naghihintay. Isa roon ay pamilyar kay Carlo. Isang lalaking nakaitim na coat. Seryoso ang buka. Good evening, Sir Carlo. Formal na sabi ng lawyer. Tumango naman si Carlo. Handa na bang lahat? Tanong niya. Opo. Nakaprepare ng mga dokumento. Naghihintay na lang ng tamang oras. Sabi muli ng lawyer. Sa labas ng room, hindi alam ng mga alumni na ang mga papel na hawak ng lalaking yun ay may kinalaman sa mismong lupaing kinatatayuan nila. Samantala, naiwan si Lester sa mesa. May lumapit muli na ilang kaklase. Uy, mag-isa ka na lang. Iniwan ka na ng kuya mo.
Tanong ng isa sa mga alumni. Hindi, may inaasikaso lang. Matapang na sagot ni Lester. Baka kinausap na kayo. Para pauwiin. Hindi kayo bagay dito eh. Tumayo si Lester. Dahan-dahan. Ramdam ng lahat ang bigat ng kanyang tindig. Hindi niyo alam. Ang buong kwento. Sagot ni Lester. Natigilan ng ilan, pero agad ding tumawa ang iba. Kwento ng kahirapan. Tagal na naming alam yan, Lester. Maya-maya ay biglang tumunog ang mikropono sa entablado. Mga alumni, konting pansin po. May special announcement lang tayo mamaya. Masiglang sabi ng host. Nagtingin na ng mga tao. May halong curiosity at pagkainip. Samantala, sa gilid ng gym, nakatayo si Sir Pedro. Nakatingin siya kay Lester. Kita niya pinipigil na damdamin ng batang dati niyang tinuruan. Ang mga batang to, hindi sila ordinaryo. Pabulong sa sarili na sabi ni Sir Pedro. Lumipas ang ilang minuto, bumalik si Carlo mula sa meeting room. Maayos pa rin ang suot. Kalma ang mukha, pero mas matatag ang tindig. Kuya! Tawag ni Lester na agad lumapit. Lester, konti na lang. Napansin ang ilan ng pagbabalik ni Carlo. May mga bulungan ulit. Parang siyang VIP ah. Bulong ng isa sa mga alumni. Imposible. May inis na sabi ng isa. Muling nagsalita ang host. Bago tayo magtapos ng programa, gusto naming kilalanin ng isang espesyal na bisita ngayong gabi. Sabi ng host. Dahil doon ay tumahimik ang buong gym. Isang alumni na hindi mahilig sa spotlight pero may malaking ambag sa kinabukasan ng San Isidro Academy. May diin sa sabi ng host. Nagganap ng tingin ng mga tao. May kaba at may pagtataka. Sino yun? Pabulong na sabi ng isa. Napahawak si Lester sa gilid ng mesa. Ramdam niya ang pagtibok ng dibdib niya. Kuya, ngayon na ba? Sabi ni Lester. Hindi pa, Lester. Pero malapit na. Huminto sandali ang host. Tila sinasadya ang tensyon. Ngunit bago natin siya tawagin, may ilang detalye lang tayong lilinawin. Sabi ng host. Sa likod ng entablado, hawak ng organizer ang folder. May tatak, may perma. Ilang alumni ang nagsimulang kabahan, lalo na mga nagyabang kanina. Bakit? Parang may kakaiba. Pabulong at iritabling sabi ni Dante. Si Sir Pedro, bagyang ngumiti. Parang may alam siya na hindi alam ng iba. Oras na siguro. Mahinang sabi ni Sir Pedro. Sa puntong ito, hati na ang gabi. May mga taong puno ng kumpiyansa. At may dalawang magkapatid na handang ibunyag ang dahilan kung bakit sila nanahimik. Ngunit ang tunay na lindol ay hindi pa dito. Tumahimik ang buong gym. Kahit ang tunog ng kutsara at plato, wala nang maririnig. Lahat ng mata, nasa entablado. Lahat ng tenga, nakahanda. Mga alumni, ang San Isidro Academy ay may malaking pagbabago ngayong taon. Seryosong sabi ng host. Nagkatinginan ng mga sponsor. Si Dante, biglang umayos na upo. Ang iba, napahawak sa baso. Ang lupang kinatatayuan ng paaralang ito ay opisyal nang nailipat sa bagong pamunuan. Dugtong ng host. Parang tinamaan ng kidlat ang buong lugar. Anong ibig sabihin yan? May-ari na
May-ari ng... Ano ba? Di ko maintindihan. Sinong may-ari ang binabanggit niyan? Kailan pa? Nauutal na sabi ng isa sa mga alumni. Sa likod, hawak ng organizer ang folder, tumango ang abogado. Ang dating foundation na may hawak ng lupa ay formal nang nagbitiw at iniwan ang buong pamamahala sa bagong may-ari. Tuloy-tuloy na sabi ng host. May ilang napalunok, may ilang napatayo sa kaba. Imposible. Malaki ang donasyon ko rito. Iritadong sabi ni Dante. Sa isang sulok, nakatayo sina Carlo at Lester. Tahimik, diretso. Kuya, lahat sila. Nakatingin. Bulong ni Lester. Hayaan mo lang, Lester. Makinig ka lang. Kalmado at buong loob na sabi ni Carlo. Muling nagsalita ang host. Ngayong gabi rin, ipapakilala namin ang bagong chairman ng board. Patuloy ng host. Isang segundo, 2, 3. Parang huminto ang oras. Akin pong inaanyayahan sa entablado, walang iba kundi si Mr. Carlo Reyes. Sabi ng host. Dahil doon ay parang gumuho ang hangin. Lahat ay napatahimik. Lahat ay natulala. Siya? Yung naka-electric bike? Hindi totoo to. Sabay-sabay na bulungan ng umattend sa alumni. Nakatayo si Carlo. Hindi nagmadali. Bawat takbang, mabigat. Dumaan siya sa gitna ng mga taong kanina ay tumatawa sa kanya. Kuya! Nanginginig na sabi ni Lester. Pagkakit ni Carlo sa entablado, ibinigay sa kanya ang mikropono. Dahil doon ay tumigil ang bulungan. Magandang gabi. Matatag na sabi ni Carlo. Isang simpleng pagbati, pero parang sampal sa buong gym. Hindi ako sanay sa harap ng maraming tao. Masanay ako manahimik, sabi ni Carlo. Sumilip ang tingin ni Carlo sa ibaba. Nakita niya si Lester. Nakita niya si Sir Pedro. Alam kong marami sa inyo ang nagtataka. Bakit ako? Bakit ngayon? Huminga si Carlo ng malalim bago nagpatuloy sa pagsasalita. Matagal na naming hawak ng kapatid ko ang lupa at ari-arian ang paaralang ito. Parang may sumabog sa loob ng dibdib ng mga tao. May-ari sila? Bulong ng isa sa mga alumni. Imposible! Galit na bulong naman ni Dante. Hindi namin ipinangangalandakan. Hindi namin ginamit para magyabang. Patuloy ni Carlo. Lumapit sa entablado ang abogado at inabot ang dokumento sa host. Kita ng lahat ang perma. Ang petsa. Ang dahilan kung bakit kami nandito ngayong gabi ay hindi para magiganti. Biglang tumahimik si Dante. Ang iba ay napayuko. Nandito kami para magpasalamat sa paaralang humubog sa amin. Kahit ulila kami noon. Sa ibaba, napaluwa si Sir Pedro. Alam ko. Alam ko. Pabulong pero nanginginig na sabi ni Sir Pedro. Pero may isa lang akong gustong linawin. Dagdag ni Carlo. Humigpit ang hawak ng lahat sa upuan. Ang eskwela na ito ay hindi para sa mayayabang. Mas tumigas ang boses na sabi ni Carlo. Napatingin si Carlo sa direksyon ng mga alumni na nanghamak sa kanila. Simula ngayon, babaguhin ang pamamalakad. Ang respeto, hindi nabibili. Dugtong ni Carlo. Bumaba si Carlo sa entablado at itinabi si Lester sa kanya. Ito ang kapatid ko,
Si Lester. Kasama ko sa lahat ng desisyon. Huwag niyong maliitin ang tahimik. Nanginginig pero matatag na sabi ni Lester. Walang pumalakpak. Walang tumawa. Ang ilan, napahiya. Ang ilan, nagsisi. Ang electric bike sa labas ay hindi simbolo ng kahirapan, kundi ng pagpipigil. At ngayong gabi, tapos na ang pagpipigil. Matapos ang mabigat na katahimikan, unti-unting gumalaw ang hangin sa loob ng gym. May mga napailing, may napaupo ng mas mababa, may mga matang iwas kung makatingin kina Carlo at Lester. Si Carlo at Lester ay bumaba ng entablado. Wala silang ngiti, wala ring galit. Parang tapos na ang isang mahabang laban na matagal nilang pinagandaan. Kuya, tapos na ba? Mahinang bulong ni Lester kay Carlo. Tapos na ang pagpapaliwanag, Lester. Pero hindi pa ang pagbabago. Mahinahong sagot ni Carlo. Lumapit si Sir Pedro. Mabagal ang hakbang. Nangiginig ang kamay. Carlo, Lester, pasensya na kung hindi ko kayo naprotektahan noon. Hindi nyo kasalanan, sir. Kayo nga ang dahilan kung bakit kami tumibay. Hinawakan ni Pedro ang balikat ni Lester. Matagal, tahimik. Hindi kayo nagbago. Sila ang nagbago. Sa di kalayuan, unti-unting lumapit ang ilang alumni. Hindi na yabang ang dala nila, kundi hiya. Carlo, pasensya na. Hindi namin alam. Alam niyo man o hindi, pinili niyong mangmata. Sabi ni Carlo pero hindi galit. Napayuko ang alumni, walang maisagot. Sa entablado, muling nagsalita ang host. Sa ngalan po ng San Isidro Academy, nagpapasalamat kami sa bagong pamunuan, sabi ng host. Walang palakpakan, ngunit may iilang tumayo. Isa na roon si Sir Pedro. Isa pa si Lester. Isa-isang sumunod ang iba. Hindi dahil obligado, kundi dahil na-realize nila ang isang bagay. Hindi lahat ng mayaman ay maingay. Hindi lahat ng tahimik ay mahina. Matapos ang programa, nag-uwian ang mga tao. Wala nang nag-selfie, wala nang yabangan. Sa labas ng gym, sumakay sina Carlo at Lester sa kanilang electric bike. Pareho pa ring simple. Kuya, akala ko, papalitan na natin to. Hindi naman kailangan, Lester. Habang umaandar ang electric bike sa madilim na kalsada, bumalik sa alaala ni Carlo ang nakaraan. 2 batang ulila, isang guro na naniwala, isang eskwelahang naging tahanan nila. Samantala, kinabukasan, maagang pumasok sina Carlo at Lester sa San Isidro Academy. Wala ng red carpet, wala ng ilaw. Tinapon nila ang mga guro at staff. Hindi kami nandito para mangtanggal. Nandito kami para magtama. Ipinatupad nilang scholarship para sa mahihirap. Libreng libro, libreng pagkain para sa mga batang tulad nila noon. Walang batang dapat mahiya dahil lang wala silang sasakyan. May ngiti na sabi ni Lester. Sa mga sumunod na buwan, nagbago ang San Isidro Academy. Hindi dahil sa ganda ng gusali, kundi dahil sa ugali ng tao sa loob nito. Isang araw, may batang pumasok sakay ng lumang bisikleta. May ilang tumingin, pero walang tumawa. Dahil natuto na sila. Sa gitna ng bakuran, nakatayo si Sir Pedro. Pinagmamasdan ang mga estudyante. Salamat, mga anak. Masayang bulong ni Pedro sa kanyang sarili.
Sa uli, hindi pera ang tunay na yaman ni na Carlo at Lester, kundi ang kakayahang manahimik habang hinahanda ang tamang oras para magsalita. Ang kwento ni na Carlo at Lester ay paalala na hindi lahat ng nakikita ng mata ay totoo at hindi lahat ng tahimik ay mahina. Sa mundong madalas sinusukat ang halaga ng tao sa sasakyan, suot o estado sa buhay, ipinakita ng kwentong ito kung gaano kadaling mangusga at mangmaliit nang hindi alam ang buong kwento ng isang tao. Una sa lahat, itinuturo ng kwento na ang paggalang ay hindi dapat nakabase sa yaman o anyo. Maraming alumni ang humama kina Carlo at Lester dahil lamang sa electric bike ang sinakyan nila at simple ang pananamit. Para sa kanila, ang tagumpay ay dapat ipakita, ipagyabang at ipagsigawan. Pero sa uli, napatunayan na ang tunay na may halaga ay hindi kailangan magyabang para makilala. Ikalawa, ipinapakita ng kwento na ang pagiging tahimik ay hindi kahinaan. Tahimik si Carlo. Pinili niya magtiis at magmasid. Hindi siya gumanti ng salita kahit paulit-ulit siyang hinamak. Sa halip, hinintay niya ang tamang oras. At nang dumating iyon, hindi niya ginamit ang kapangyarihan para gumanti, kundi para magturo ng aral. Ipinapakita nito na ang lakas ng loob ay hindi laging nakikita sa sigaw, kundi sa kontrol sa sarili. Ikatlo, binibigyang diin ng kwento ang kahalagahan ng kabutihan at utang na loob. Kahit may kapangyarihan na sina Carlo at Lester, hindi nila kinalimutan ang paaralan at ang gurong tumulong sa kanila noong sila ay ulila at walang-wala. Sa halip na siraan ang sistema, pinili nilang ayusin ito at tulungan ang mga batang dumaranas ng parehong hirap na naranasan nila noon. Dito makikita na ang tunay na yaman ay ang kakayahang magbigay at magpatawad. Ikaapat, paalala rin ng kwento na ang yabang ay pansamantala, pero ang asal ay pangmatagalan. Ang mga alumni na nagyabang at napahiya, hindi dahil sa pagiganti, kundi dahil sa sarili nilang ugali. Natutunan nila na maliitin ang kapwa ay hindi kailanman magdadala ng tunay na tagumpay. Sa kabuuan, ang aral ng kwento ay simple ngunit malalim. Huwag maliitin ang tao dahil lamang sa kanyang itsura o kalagayan sa buhay. Maaring ang taong tahimik at simple ang suot ay may dalang kwento, sakripisyo at kakayahang lampas sa inaakala mo. At higit sa lahat, ang tunay na tagumpay ay hindi sinusukat sa ingay ng yabang, kundi sa lalim ng puso at respeto sa kapwa. Kayo, ano pong masasabi niyo sa kwento natin ngayong araw? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.